Ano yon? Totoo ba ang nakikita ko? Isang mag-asawang British na matagal nang nangangarap makarating sa Pilipinas, ang sa wakas ay natupad ang kanilang pangarap na magbakasyon sa tinaguriang Perlas ng Silanganan. Sa kanilang paglalakbay, habang namamangha sa ganda ng tanawin at pagkakaiba ng kultura ng Britanya at Pilipinas, hinaluan ito ng matinding pagkalito at gulat. Habang naglalakad sila patungo sa isang sikat na pasyalan, nasaksihan nila ang isang kakaibang kilos ng mga batang mag-aaral sa kalsada. Dahil hindi nila maunawaan ang kanilang nakita, tinanong nila ang mga Pilipinong nasa paligid, ano po ang ibig sabihin ng ginawa nila. Nang malaman nila ang dahilan, ang mag-asawa ay nanigas sa kinatatayuan at napasigaw, hindi ka panipaniwala. Napakabihira nito. Tulala silang nagpatuloy sa paglalakad, at muli nilang nakita ang parehong eksena mula sa ibang grupo ng mga bata. Mabilis na inilabas ng asawang babae ang kanyang cellphone at nirecord ang pangyayari. Ang videong iyon, na tumagal lamang ng 7 segundo, ang magdudulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? At ano ang nakakamanghang eksenang nasaksihan ng mag-asawang British sa kalsada ng Pilipinas? Halina't alamin natin ang buong kwento. Si Grace ay isang babaeng nasa edad 50 na nakatira sa United Kingdom. Mula pa noong siya ay bata pa, mahilig na siya sa mga halaman at kalikasan. Ang kanyang libangan tuwing holiday ay ang magpahatid sa kanyang mga magulang sa mga botanical gardens. Ang pagmamasid sa paglaki ng mga halaman at pagbabago ng panahon ay ang kanyang pinakamalaking kaligayahan. Lalo na niyang kinahihiligan ang pagbisita sa Kew Gardens sa London. Ang Kew Gardens ay isang malawak na botanical garden na itinalaga bilang World Heritage Site, at ito ay isang lugar na mahal ni Grace. Isang araw, sa harding ito, nagkaroon si Grace ng isang karanasang bumago sa kanyang pananaw. Ito ay ang kanyang pagkatuklas sa isang tropical garden na nagpapakita ng mga halaman at disenyong Asyano. Ang payapa at maayos na ganda nito ay agad na bumihag sa puso ni Grace. Ang perpektong pagsasama ng kalikasan at disenyong gawa ng tao ay nagbigay ng katahimikang tila nagpatigil sa oras. Para sa kanya, iyon ang sandaling nagbukas ng isang bagong mundo. Pagkatapos noong siya ay nasa kolehiyo na, aksidente niyang nakita sa isang magasin ang tungkol sa isang makasaysayang hardin at ancestral house sa Pilipinas. Ang larawan ng hardin na puno ng mga orkidya, pako, at ang eleganteng arkitektura ng bahay na bato ay muling yumanig sa kanyang damdamin. Ang ganda, ang katahimikan, at ang balans ng kalikasan at istruktura ay higit pa sa naramdaman niya sa Kew Gardens. Sa sandaling iyon, ang kanyang natutulog na pangarap na makita ang tropical Spanish-Filipino garden ay nagising. Nagkaroon siya ng matinding pagnanais na balang araw ay makita ito ng personal. Gayunpaman, hindi ganoon kadali ang realidad. Sa paglipas ng mga taon, dahil sa trabaho, pag-aasawa, at pagpapalaki ng anak, ang pangarap ni Grace na makapunta sa Pilipinas ay unti-unting lumabo. Sa kanyang abalang pamumuhay, madalang na niyang maalala ang damdaming iyon, at ang pangarap ay naitulak sa sulok ng kanyang puso. Ngunit isang araw, biglang nagtanong ang kanyang asawang si Theo, gusto mo bang pumunta sa Pilipinas? Ang biglaang tanong ay nagpaduda kay Grace kung tama ba ang kanyang narinig. Nagtaka siya kung bakit bigla itong naisip ng asawa, kaya ipinaliwanag ni Theo ang dahilan. Ang kaibigan pala ni Theo ay may planong magbakasyon sa Pilipinas, ngunit nagkaroon ng emergency at hindi makakatuloy. Kaya naman, inalok ni Theo na saluhin ang mga tiket. Nakangiting sinabi ni Theo, alam kong matagal mo nang gustong makita ang mga hardin at lumang bahay doon, kaya samantalahin na natin ang pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, bumuhos ang emosyon ni Grace. Puno ng pasasalamat at tuwa ang kanyang puso, dahil naaalala pa pala ni Theo ang kanyang matagal ng pangarap. Nagniningning ang kanyang mga mata habang sumasagot, Theo, naaalala mo pa pala. Salamat. Parang panaginip lang ito. Ang kanilang dalawang anak ay malalaki na at may kanya-kanya ng buhay. Kamakailan lang ay dumami na ang oras ng mag-asawa para sa isa't isa, at naging mas maluwag na rin ang kanilang isipan. Sa ganitong sitwasyon, ang biglaang alok na magbakasyon sa Pilipinas ay hulog ng langit para kay Grace. Walang pag-aalinlangan niyang tinanggap ito. Ang natutulog na pagnanasa para sa mga tropikal na hardin ay muling nag-alab. Agad na tumakbo si Grace sa bookstore at bumili ng mga magazine at libro tungkol sa Pilipinas.
Tuwing may libreng oras, tinititigan niya ang mga magazine, nahuhumaling sa magagandang larawan ng mga ancestral houses sa Vigan at mga hardin sa Laguna. Sa bawat tingin niya sa mga larawan, lalong tumitindi ang kanyang pananabik. At sa wakas, dumating na ang araw ng kanilang pinakahihintay na paglalakbay. Matapos ang mahabang bayahe, lumapag sina Grace at Deo sa Ninoy Aquino International Airport, L.A. Bagamat pagod sa mahabang biyahe, naranasan ng dalawa ang unang sorpresa sa airport. Ito ay ang hindi inaasahang init ng pagtanggap ng mga staff. Sa halip na masungit na mukha, sinalubong sila ng mga ngiti at bating imabuhay. Nakita rin nila kung paano tinutulungan ng mga porter ang mga matatanda sa kanilang bagahe nang may pag-ingat at malasakit. Nagkatinginan sina Grace at Deo at pangiti. Sa Britanya, minsan ay strikto at seryoso ang proseso, kaya ang mainit na pakiramdam sa Pilipinas ay nagpagaan ng kanilang loob. Pagkatapos, sumakay sila ng connecting flight patungong Ilocos Norte upang marating ang Vigan, ang lugar ng kanilang pangarap. Sa pagdating sa maliit na airport sa probinsya, muli silang nagulat. Kahit maliit ang paliparan, ang pag-aasikaso sa mga pasahero ay personal at maingat. Grabe, kahit sa maliit na airport, napaka-hospitable nila, manghang sabi ni Deo. Sumagot naman si Grace ng may paghanga, talagang bansang kilala sa hospitality. Pagkatapos, sumakay sila ng van patungo sa kanilang hotel. Bagamat pagod, matapos mag-check-in, naghanda sila para sa isang aktibidad na nabasa ni Grace sa magazine, ang pagligo sa isang natural na hot spring o bukal sa isang resort sa malapit. Interesado si Grace sa mga volcanic hot springs ng Pilipinas dahil sa mga nabasa niyang benepisyo nito sa kalusugan at relaxation. Inilarawan sa magazine ang mga hot springs na napapalibutan ng magagandang puno at tanawin na may usok na bumabalot sa paligid. Sabik na sabik si Grace na maranasan ito. Gayunpaman, may kaunting kaba sa kanyang puso tungkol sa pagkakaiba ng kultura. Sa Britanya, ang mga public bath ay may mga tiyak na patakaran at pasilidad. Sa Pilipinas, nabasa niya na minsan ay komunal o pampubliko ang mga ito at iba ang estilo ng paliligo. Sa kabila nito, sinabi niya sa sarili na sayang naman kung hindi niya susubukan. Kaya, pumunta sina Grace at Deo sa hot spring resort. Pagdating sa entrance, nakita ni Grace ang mga kawayan at nipa na disenyo na madalas niyang makita sa mga magazine. Ang simpleng ganda nito ay bumihag sa kanya. Deo, ang ganda, parang gusto kong kuhanan ng picture. Excited na sabi ni Grace. Sayang hindi natin dala ang phone, sagot ni Deo. Sabay silang pumasok. Ngunit sa sandaling iyon, nagulat si Grace. Pagpasok sa locker area, nakita niyang simpleng mga basket lang ang lagayan ng gamit at walang mga high-tech na kandado. Minsan, iniiwan lang ng mga tao ang tsinelas at tuwalya sa gilid. Sa Britanya, talamak ang nakawan kung iwan mo lang ang gamit mo nang walang bantay. Sa harap ng ganitong sitwasyon, napabulong siya, narinig ko na mababait ang mga Pilipino, pero ganito ba talaga sila kakampante? Bagamat may nakasulat na please watch your valuables, dinala pa rin niya ang susi ng kanilang kwarto. Dahil sa kaba, itinago niya ang susi sa ilalim ng kanyang tuwalya sa gilid ng pool. Paglusong niya sa tubig, napaigtad si Grace. Ang init! Sigaw niya. Ang tubig ay galing sa bulkan at mas mainit kumpara sa maligamam na tubig na nakasanayan niya sa mga spa sa Europe. Para kay Grace, parang kumukulong tubig ito. Ngunit nang makita niyang relax na relax ang mga Pilipinong naliligo, naisip niya, normal lang pala ito dito. Sinubukan niyang lumusong ulit pero hindi niya kaya ang init ng matagal. Pagkaahon, agad niyang tinignan ang susi na iniwan niya sa ilalim ng tuwalya. Nandoon pa rin ito, walang gumalaw. Kung sa atin ito, baka nakuha na ito, bulong niya sa sarili, habang mahigpit na hawak ang susi. Kalaunan, malalaman niya na sa mga probinsya sa Pilipinas, mataas ang tiwala ng mga tao sa isa't isa at may respeto sa gamit ng may gamit. Bumalik si Grace sa kwarto at nanood ng AC. Nag-aalala siya kay Deo na hindi pa bumabalik. Baka nahilo sa init. Maya-maya, bumalik si Deo na nakangiti. May nakilala akong mga Pilipino, tinuruan nila ako kung paano masanay sa init ng tubig at nagkwentuhan kami, masaya niyang sabi. Nakaramdam ng kaunting inggit si Grace dahil nag-enjoy si Deo. Kinabukasan, masiglang hinarap ni Grace ang ikalawang araw. Ito ang araw na pupuntahan nila ang pangarap niyang lugar, ang Col Crisologo at ang mga hidden gardens ng Vigan. Ito ang dahilan kung bakit sila pumunta sa Pilipinas.
Ang Coll Crisologo ay sikat sa buong mundo dahil sa napanatili nitong arkitektura mula sa panahon ng Kastila. Ang cobblestone streets at mga lumang bahay ay parang living museum. Nang makita ito ni Grace, nawalan siya ng salita. Ang tanawin ay parang isang obra maestra. Ang mga hanay ng mga bahay na bato, ang mga kalesa, at ang mga halaman na nakasabit sa mga bintana ay bumuo ng isang perpektong larawan. Napakaganda. Parang bumalik tayo sa nakaraan, bulong ni Grace habang naningilid ang luha. Ito yung nakita ko sa magazine pero mas maganda sa personal. Namangha siya sa pagkakaiba ng estetikang Pilipino-Kastila kumpara sa mga hardin sa Britanya. Ang galing ng Pilipinas, napanatili nila ang kasaysayan kasabay ng kalikasan, sabi niya kay Deo. Ang ganda ng paligid ay nagpatanggal ng lahat ng kanyang alalahanin. Matapos mag-ikot sa Vigan, nagpasya silang pumunta sa Bantay Church Bell Tower. Interesado si Deo sa kasaysayan at relihiyon ng Pilipinas. Kinailangan nilang sumakay ng tricycle at maglakad ng kaunti. Habang nasa biyahe at pinag-usapan ang kakainin nilang tanghalian, bagnet at vegan longganisa, napatingin si Grace sa labas. Nakita niya ang isang batang babae na naka-uniforme, puting blouse at asul na palda, na may malaking backpack. Oh, pareho pala sa atin, may mga backpack din ang mga bata dito, naisip ni Grace. Ngunit napansin niya ang isang bagay na nagbigay sa kanya ng key culture shock. Ang batang babae ay sumakay ng tricycle mag-isa at bumaba sa kanto ng mag-isa. Walang kasamang magulang. Teka, sandali, tanong ni Grace sa sarili. Bakit mag-isa lang siya? Sa Britanya, ang mga batang wala pang 12 taong gulang ay hindi pinapayagang lumabas ng walang kasama base sa payo ng NSAI, National Society for the Prevention of Cruelty to Children. Maaaring hulihin ang mga magulang kung pababayaan ang bata. Sa Britanya, hatid sundo ang mga bata hanggang matapos ang primary school. Kaya para kay Grace, ang makita ang isang elementary student na nagko-commute mag-isa sa Pilipinas ay nakakagulat at nakakatakot. Bakit walang matanda? Paano kung makidnap siya? Lumaki ang kanyang pangamba. Kahit nakakain na sila ng masarap na vegan longganisa at nakita ang ganda ng bell tower, hindi maalis sa isip ni Grace ang nakita. Ligtas ba talaga dito? Tanong niya. Sa ikatlong araw, bumiyahe sila patungong Baguio gamit ang bus para makita naman ang mga bulaklak at pine trees. Habang nasa bus, nakatingin si Grace sa bintana. Muli, nakita niya ang mga estudyante na naglalakad sa gilid ng kalsada. Mag-isa o may kasamang kapwa bata. Sa likod ng isang bata, may naglalakad na lalaking nakatingin sa cellphone. Para kay Grace, mukha itong kahina-hinala. Deo, tignan mo. May bata na namang naglalakad mag-isa. At yung lalaki sa likod, hindi man lang siya tinitignan. Paano kung masama siyang tao? Wala bang pakialam ang Pilipinas sa kaligtasan ng mga bata, nag-aalalang sabi ni Grace. Sumang-ayon si Theo nga. Nakakapagtaka. Akala ko family-oriented ang mga Pilipino. Nagsimulang magduda si Grace. Maganda ang tanawin pero parang may mali sa proteksyon ng mga bata. Nakarating sila sa kanilang tutuluyan, isang magandang ancestral home na ginawang bed and breakfast sa Baguio. Ang ganda ng bahay ay nakapukaw sa kanila pero nandoon pa rin ang pangamba ni Grace. Sinalubong sila ng may-ari, si Tita Elena. Siya ay isang sopistikadong ginang na nakasuot ng simpleng Filipiniana. Welcome po, bati niya. Humanga si Grace sa ganda at ayos ni Tita Elena. Pwede po ba kaming magpa-picture? Tanong ni Grace. Pumayag si Tita Elena. Nagtanong si Grace tungkol sa papel ni Elena. Ako po ang namamahala dito, at ako rin ang personal na nag-aasikaso sa mga bisita, sagot ni Elena nang may pagpapakumbaba at pride. Dahil sa tiwala na naramdaman niya kay Tita Elena, hindi na nakapagpigil si Grace. Tinanong niya ang bumabagabag sa kanya. Tita Elena, napansin ko po sa Vigan at dito sa Baguio, maraming batang naglalakad mag-isa papasok sa eskwela. Bakit po hindi sila hinahatid ng magulang? Hindi po ba delikado? Bakit parang walang nagbabantay sa kanila? Lumambot ang ekspresyon ni Tita Elena at yumuko ng bahagya. Salamat po sa pag-aalala niyo sa mga batang Pilipino. Nagulat si Grace sa pasasalamat. Ipinaliwanag ni Tita Elena, sa totoo lang po, kumpara sa ibang bansa, ang komunidad sa mga probinsya ng Pilipinas ay magkakakilala. Ang tawag po namin dito ay barangay. Kahit mag-isang naglalakad ang bata,
ang mga kapitbahay, ang tindero sa sari-sari store, at ang mga tricycle driver ay nakatingin sa kanila. Ligtas po sila dahil ang buong komunidad ang tumatayong magulang. Mayroon din po kaming mga tanod at volunteers na nagbabantay sa kalsada tuwing uwian, dagdag ni Elena. Namangha si Grace. Ang buong komunidad pala ang nagbabantay. Naalala niya ang mga nakabukas na gamit sa resort at ang mga bisikleta na hindi nakakandado. Naintindihan niya na ang tiwala at bayanihan ang pundasyon ng kaligtasan dito. Kinabukasan, habang naglalakad papunta sa Botanical Garden, inobserbahan ni Grace ang paligid. Nakita niya ang sinasabi ni Tita Elena. May mga volunteer na may hawak na stop sign na tumutulong sa mga bata sa pagtawid. Salamat po, kuya, sigaw ng mga bata. Napangiti si Grace. Totoo nga, nagtutulungan sila. Pagkatapos, nakarating sila sa isang tawiran na walang traffic light at walang traffic enforcer. Nakita nila ang mga bata na itinataas ang kanilang kamay habang tumatawid. Tinanong ni Grace ang isang lalaki sa tabi, para saan po yung pagtaas ng kamay? Ngumiti ang lalaki, para po makita sila ng driver at senyales na makikiusap silang tumawid. Respeto po iyon sa driver at para sa safety nila. Hangang-hanga si Grace. Ang disiplinado nila. Gusto kong ipakita ito sa anak ko sa VA. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-video. Sa sandaling iyon, nakunan niya ang eksenang yumanig sa kanya. Isang maliit na batang babae ang tumayo sa tawiran. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Isang pampasaherong jeepney ang huminto para pagbigyan siya. Tumawid ang bata ng mabilis. Pagkatawid ng bata, hindi siya basta naglakad palayo. Huminto siya, humarap sa jeepney, ngumiti ng napakatamis at tumango, bow, sabay kaway bilang pasasalamat. Nakita rin ni Grace na ngumiti at kumaway pabalik ang driver ng jeepney. Napasinghap si Grace. Oh and my God! Dahil lang huminto ang sasakyan, nag-abala pa ang bata na humarap at magpasalamat ng ganoon kasinsero. At ang driver, na karaniwang nagmamadali, ay gumanti ng ngiti. Ang palitan ng respeto at pasasalamat sa maikling sandaling iyon ay tumagos sa puso ni Grace. Sa buong pamamasyal nila sa Botanical Garden, nasa isip pa rin ni Grace ang batang iyon. Pagbalik sa homestay, ikinuwento niya ito kay Tita Elena. May batang nagbow at nag-thank you sa driver. Napakagalang. Ngumiti si Tita Elena. Tinuturo po kasi sa amin ang Yenrai, good manners and right conduct, at ang pagiging magalang sa nakatatanda. Pero hindi po iyan sa pilitan. Kusa po yang ginawa ng bata dahil sa pasasalamat. Lalong humanga si Grace. Kusa. Hindi dahil inutos. Pag-uwi sa VA, ipinakita agad ni Grace ang video sa kanyang anak na babae. Tignan mo ito, ang galang ng mga batang Pilipino. Manghang-mangha rin ang anak niya. Ang galing. Ang sweet naman niya. Ipopost ko to sa social media ha. Pumayag si Grace. Ilang araw ang lumipas, nagulat sila. Nag-viral ang video. Bumuhos ang mga komento mula sa iba't ibang bansa, sana ganito rin ang mga bata dito. Napaka-wholesome. Ang taas ng respeto nila sa isa't isa. Ngayon alam ko na kung bakit ang daming mababait na nurse na Pilipino, bata pa lang ganyan na sila. Natuwa si Grace na marami ang naka-appreciate sa kulturang Pilipino. May isang ME station pa na gustong interviewin si Grace. Sa udyok ni Theo, pumayag siya. Sa interview, sinabi ni Grace, noong una, akala ko pabaya ang Pilipinas sa mga bata. Pero mali ako. Nalaman ko na ang buong komunidad ang nagbabantay sa kanila. At yung batang nagpasalamat sa driver. Iyon ang patunay ng magandang edukasyon at kultura ng Pilipinas, ang pagtanaw ng utang na loob at respeto. Gusto kong ituro sa mga bata sa VA ang natutunan ko sa Pilipinas, ang halaga ng simpleng pasasalamat. Ang pagtango at pagngiti ng batang Pilipina sa driver ay maaaring ordinaryo lang sa atin, pero sa mata ng mundo, ito ay isang kahanga-hangang pagpapakita ng pagkatao. Ipinapaalala nito na ang tunay na yaman ng Pilipinas ay hindi lang ang magagandang tanawin, kundi ang magagandang asal na nakaugat sa ating puso. Anong masasabi nyo? Ang simpleng tipo, opo, at salamat, ay may kapangyarihang baguhin ang tingin ng mundo sa atin. Ipagmalaki natin ito. Salamat sa panonood.